Okay, again, magandang hapon sa lahat. Ito po ay tuloy po natin yung ating seminar. Understanding Science, Science in the Bible. Balikan ko lang mabilis yung natagdaan na kanina, no? Of course, yung ating mga text is Psalms 19. Then sa Daniel 1:4, saan ang science po ay maganda, pero pwede rin magamit sa masama. So, obviously, ang iniwasan natin po yung iwasan yung science dahil lang ginamit sa masama na iba. Okay? So, nawa ay lalo tayong manampalataya. Tumibay ang ating pananampalataya dahil ang Scripture and Bible and ang science ay nagkakaisa po yan. And yung tactics po ng kalaban ay masira. At ituro din natin sa iba po yung yung mga sagot na to. Kung paano ang Bible ay scientific. To some degree kasi may ibang definition na scientific na Pero okay yan, sa akin okay yan. So, define natin science, knowledge, skill, truth, and history. Sa subject, maganda tong sa medyo malawak. At ang science pwedeng gamitin sa change, no? Significant change. Pwede sa mabuti dapat, pero pwede sa masama. Kaya iwasan natin yung masama. Okay, so ang magandang contribution ng science of course is innovation na kailangan natin. Advancement, progress, pero ginagamit din na iba yan sa oppression. So, 10 classic reasons why we believe the harmony of the Bible and science. Tapos natin kanina yung dinosaurs. Of course, kahit ito yung matagal lang nangyari, documented dyan. Pero makikita na sa Bible na dinescribe mismo ang dinosaurs. Kung saan ito yung malalaking uri ng hayop na nakakabangha. Actually, sinampulan natin yung pinaka, yung behemoth, na of course ito ay ang nagmamatch po dyan sa description sa Bible ito, no? Which is ito po ay artist depiction lang, no? Pero binase sa mga butong na hukay at nagko-coincide po siya sa description ng Bible sa behemoth, which is again nagpapatunay na ang Bible po ay scientific at hindi mali-mali. And then, pangalawa po ay yung quarantine pathogens. Medyo may po ito, yung next nating point. Alas pareho, no? Pero ang pinaka dito sa Leviticus, yung quarantine nga, no? Sabihin, pag may nakakahawang sakit, yan ay dapat i-isolate muna. So, sa panahon natin ngayon, modern science, yan po ay kilala na. Pero in the biblical times, even libong taon na pa lang ni Moses, yan po ay sinabi na ng Bible, yung pala dapat gawin, i-quarantine ang mga affected po na sakit na nakakahawa. So again, yun ay hindi po basta-basta, hindi nagkataon lang yan. Yun ay patunay na yung Bible, alam niya yung sinasabi niya. Even modern science will attest to that, no? So ito po yung mga pathogens na tawag, no, na lalo itong mga nasa baba, ito yung viruses. Bacteria kasi more on yan eh. Nakakukuha din yan sa air. But especially yung virus, mas maliit ng gusto po yung viruses sa mga bacteria. Okay? So again, di pa natin nakikita yun before. Nung panahon ni Leviticus, ni Moses, di nakikita, pero may advice na mag-quarantine in case mayroong mga may sakit na ganyan. So, nagko-coincide siya sa science. Na medyo simple, pero actually nakakamangha rin, no? Engineering naman ang title dito. Ang subject, tema. So, nakita sa Genesis 6, yung Noah's Ark, ay binigay sa atin yung dimension. And dito, specific po yung dimension talaga, pero sa modern science and engineering, nakita nila ito pala yung optimized na tawag dito, dimension, proportion, yan, proportion, no, ng shipbuilding.
So again, nauna na naman ang Bible. Amen. Which is dapat lalo tayong mangha, magtiwala sa salita ng Diyos. At ang pang-apat naman, yung natawag na first law of thermodynamics, itong physics naman. Kung saan, sinasabi sa Genesis 2:1 na lahat ng ginawa ng Diyos, yung time na yon, after ng 6th day, lahat ay wala ka na idadagdag dahil ito ay finish na. At wala na ring evolution. Wala nang bagong malilikha pa. Kung sakaling may bagong bagay na cellphone, yan po ay ginawa na using yung mga existing materials. Okay, kung may knowledge man, engineering knowledge, na-discover, okay lang yun kasi dyan na yun. Andun na agad yung material na pwede natin pagkunan nun. So, napakaganda ng creation ng Diyos. Magmasdan mo lang. Gamitin din natin. And then, huwag tayong papaloko doon sa mga nagtuturo ng evolution, Big Bang, which is parang inaalis nila sa equation kasi ang Diyos. Yun basically ang objective nila. Gusto nila magkaroon ng mundo na wala silang accountability. At sila pa yung kumikita, pinapasunod nila yung tao. Pag sila na yung authority ng katotohanan, katulad niya sa bakuna na yan, hindi sunod-sunod ka na lang. Ganun ang nangyayari. So, nawawala yung basic rights dahil kesyo sila na yung nag-authority. Ganyan po ang labanan po dyan, control. It's about control. So, never kayo maniniwala doon at very bold kahit sa school, sa trabaho, maasahan nyo kung ano yung sinabi sa Bible, yun ang totoo. Amen. And then ito, medyo electronics and technology. So, medyo remote pero ma-derive natin yung sinasabi dito na ang Diyos ay nagsesend ng lightning, at matatagpuan siya kung saan niya gusto. So ngayon naman sa technology, napagtanto natin, lightning ay sound waves, radio waves ay isang nature po niyan. Iba lang ng length, wavelength, and frequency. Pero basically ngayon, panahon natin, nakokontrol na po natin yan. So, again, hindi yan alam ng tao dati, pero ngayon, science and engineering, nakita na natin yan. Sa Bible, nabanggit lang. Parang ganun. So, nagkaroon ng clue. Then, sa mga ibang, ano naman ng science, ocean, medyo malawak po yan, malaki yan. Again, hindi mo ma-observe ng mata mo lang. Pero sa Bible, may nabanggit na paths of the seas, na again, di mo hulaan lang, pero binanggit doon. So, sino yung tao dito kanina? Si Murray. Matthew Murray. Siya po yung oceanographer. Pero Kristyano din, the same time. So, yung lunchtime kanina, sana nakita nyo, di ba? Yung nakita ng video na na-observe pala, doon pala yung nag-umpisa daw sa Korea ata yun eh. Pero bandang Korea, Japan nag-umpisa eh. Yung kumalat yung rubber ducky. Aksidente lang pala yun. Bakit? Ba't kala nila sa isang lugar, kung lumubog yung bangka dito, barko, sa isang place mo lang makikita yun. Kaso nga lumulutang yung rubber ducky, di ba? So, kala mo mag-stay lang doon. Hindi, umikot sa buong mundo. Kasi halos lahat ng parte ng mundo meron. So, but especially si Murray, namangha siya dito, kaya hinahanap niya, nakakita naman niya. So, in-explain ko kanina, basically, kung nakita niyo yung video, the same. Okay? May paths, and then, specific paths po yun, ano yung constant yun. So, nasabi ko kanina, mabagal lang naman daw yung current, pero still, makikita mong may movement po yung ocean. So, may kinalaman pala yung doon, yung rotation ng Earth, di ba? Magiging natin. Which is mamaya, may kinalaman din sa hangin. Then, tapos din natin yung second to the last kanina umaga, yung Seeker of the Earth, of course. Again, di mo ma-observe yung bilugang mundo. Kung ikaw lang, wala kang satellite at wala kang spaceship. Pero yung tinunting na-observe yan. Pero bago pa even, nung first recorded na observation and publication ng ganong paniniwala na maaring bilugang mundo, sinulat na 200 years prior ng Bible sa Isaiah. Again, di yan nagkataon.
So, scientific statement, patunayan ng modern science. So, ito na ang kilala nating mundo, no? Maganda. Tinakit din yung flat earth, so kalokohan yun, huwag kayo maniniwala doon, tawanan nyo. Kawaan nyo din sila. Ano din. Turuan nyo rin, sakali. Then lastly, kaninang umaga, yung information and life, especially about the blood, in the blood. Bakit in? Hindi lang basta, no? Kasi talagang nasa loob ng blood, in the blood, may life and information. Nakita natin sa Leviticus 17, which is kinote pa to sa other scripture. Hindi lang ito natagpuan dito, ibig talagang, ano to? So, diyan, for the life of the flesh and the blood, at ginamit siya na yung idea ng atonement, iba pa yun, mas malalim yun, pero yung pinaka-source niya, na pinanggalingan, bakit importante ang blood sa tao, therefore pag nawala yan, namatay siya, mamamatay siya. So pwede nating derive ngayon, therefore, na yung pag healthy ang blood mo, healthy yung flesh mo. Which is again, sa history po ay pinaniwalaan po, no? Maniwala kayo, hindi, pero pinaniwalaan for thousands of years na kasi yung bloodletting ay makakapagligtas ng pasyente po, no? So, pero kaya natin makikita doon, nakikita natin yung diferensya ng science. Si science po ay, totoo naman, pero nagkakamali kasi tao lang yan. Pero humahabol, no? Yung Bible, yung knowledge ng Bible ang hinahabol nila. Kaya, tiwala tayo sa Bible, no? So, ito yung mga modern illustration yan. Hindi lang yung red blood cell, pero pinaka-importante yung red blood cell, yun yung ano eh, distribute ng nutrients and oxygen. But iba pang bagay, ibang blood cells ay tumutulong para magbigay ng buhay, mag-repair, lumaban sa sakit. Amen? Amen? Natamad na kayo. Mga alam nyo na to. Salamat naman alam na alam. Pero nire-review rin natin. Sa mga bata naman, ayan. Lalong manampalataya tayo. And then, second to the last, ito na po yung bago ngayong hapon, no? Washing in running water. Napakasimple naman nun. Sa panahon natin, no? Okay, dati kung limitado yung tubig nyo, hindi ka magagastos ng tubig, di ba? Pero pag kailangan nga daw yan, pag may mga bagay na pag gusto mo talagang malinis or siguraduhin mo malinis, ang paghuhugas, hindi yung, ito po yung kwento dyan, no? So, may panahon po, again, 1,000 of years din to. Bukod sa bloodletting, pinaniwalaan po ng mga doctor, even doctors to, no? Ang gawi po nila, naghuhugas naman sila ng kamay, kaso nasa isang bowl lang. So pag, lalo daw mga buntis daw, tapos may mga sakit, may mga sugat. So mga doktor, alam nila ibang katotohanan sa kanilang discipline. Pero yung paghuhugas ng kamay, yan sa Encyclopedia Britannica, mayroong account doon ng doktor, 1845. Now, before ng 1845, hindi nila alam na kailangan maghugas sa running water. So, ginagawa, naghuhugas sila, sinasawsaw lang nila dun sa bowl. Kasi ibang tao, ibang doktor, ganun din, sawsaw din. Ako, naghugas na ako, nagpunas na ako ng ano eh. Hindi binanggit yung pangalan, pero nung na-observe lang niya, na-observe lang. Parang ang dami na mamatay dito sa hospital natin, 30%. Ba't kaya ganun? So, sinubukan lang nila, parang, ewan ko, kinausap ba ito ng Diyos, so, ba't kaya baguhin natin? Sa halip na, kasi nung mga panahon na to, may tubig naman na sila, di ba? Hindi na to, 1845. Subukan natin ngayon, running water na. Alam nyo nangyari? Na-reduce yung, may namamatay pa rin, pero mga 2% na lang. Okay? So, observable data yon, hindi nagsisinungaling yun. Actually, may kinalaman talaga yun. So, wala pa rin bacteriology at hindi nagkakamali, wala pa nun yun. Na-observe lang nila. Ngayon, ano sa modern science? Ano pala sabi ng Bible?
Ito po, but when, pakibasa niyo po, ready, go. And when he that hath an issue is to length of his issue, then he shall number to himself 7 days for his cleansing, and wash his clothes, and bathe his flesh in running water, and shall be clean. Okay, kung ano man yung lumalabas sa kanya, no, either dugo, kung ano man yan. So, pag huminto na yon, parang quarantine pa rin, kaya may kinalaman ito kanina eh. So, quarantine pa rin. Panagurado lang. Baka yung mga bacteria dyan pa. Ano pala siya, isolate pa rin siya. 7 days. So, pag wala ng tulo ulit, wala ng sakit, 7 days na ganun, malamang magaling ka na. Pero hindi mo natin. So, maghugas ka rin. Maligo ka. At running water para walang mahahawa. So, yung tubig na yun, makapunta na sa lupa. At sabi doon, malinis ka na. Hindi ka na makahawa, basically. So, ganun nga yung nangyari dito sa discovery ng washing of the hands in running water. Ang epekto pala nun ay napakaganda, hindi na nagkakahawaan. Eh, samantalang alam na pala ng Bible yung matagal na. Hindi nila alam. Hindi nagbabasa, hindi nagtitiwala. Kaya naniniwala ako may mga taong nakakaalam na nito. Amen. Maganda lang yung kwento dito kasi medicine to eh. Medicine branch, ibig sabihin, mga disiplinado to. Pero talagang hindi nila alam eh. Pag bagay hindi mo alam, ni-reveal sa'yo, wala. Amen? So kayo din ha, maghugas kayo ng kamay. Ngayon, so, tinuturo yan kahit sa mga bata. Lahat. Especially bago kayo kumain. After kumain, bago matulog, magpe-prepare kayo ng ulam. Ang daming kakain yan. Amen? Yes. Sa panahon natin, salamat sa Pilipinas, medyo okay-okay naman kahit summer. Ang dami na po natin tubig. Huwag naman kayo magsasayang. Pero, yan ngayon, may sabon pa kasi marami rin namang sakit ngayon. Nag-evolve din yung iba, yung sakit eh. Yung iba, ginagawa ng tao. So, kaya ngayon, hugas tayo lagi ng kamay. Amen. Naghugas ba kayo ng kamay? Ngayon, ganun kasimple, no? So again, ulitin ko yung statement kanina umaga, ha? May mga knowledge, kaya science ang kanina, lumalim tayo doon sa mga engineering, eh. Sa shipmaking, saka sa technology, sa communication. Pero ito, simpleng-simple. So siguro maintindihan natin to. At kahit di mo maintindihan yung germs, di mo na, di ba ako nakakita ng ano eh, bacteria eh. Tiwala ka na lang kasi na-observe na yun eh. Kahit nga mga bata ay ano, ayan. So by the way, yun ang gusto nating attitude natin sa Bible. Ano ba yan? Tapusin na yan, ano yan? Isa-isa lang tatayo. Sabihin na kung ilan yung magkakape, tapos. Okay na. Ayan, sige. So, nasa na ako? Yung, ito. So, importante statement dito, bata, bawat isa. Sinabi ng Bible, matagal na 1,000 taon na po yan. At along those years po, laging sinusubok po yung Bible. Hindi po yan tinanggap lang. Yung pasaring nito mga atheists eh. Kailan lang pinapanood ko yung... Kahit dito, nung nire-review ko to, merong... Sa halip na kumampi sa Bible, baliktad. Pero yung title niya, akala mo, 10 Reasons Why the Bible is True. Pero pag binasa mo, baliktad, puro sabi nila ganyan, sabi nila ganyan. Pero kaya malamang, hindi totoo yun. So, ang daming kalawang po ng Bible. So, mamili kayo. Kaya nga may ganito tayo. And then, nasaksihan ko na ibang mga churches. Tinuturo naman nila to pero medyo pahapyaw lang. Hindi na-involve yung utak ng tao. Kaya may mga tao ngayon lumalaki sa church, konting pagsubok lang, paandaran ka lang ng konti, sabihan ka lang sa opisina na, ano ba yung pinapanawalaan mo, ganyan, ganyan. Ganyan lang tayo, marami lang tayong pera. Ganyanin ka lang, sunod ka na. Akala mo kasi yung ating pinaninindigan dito, mababaw. Kasi pala, ikaw hindi nakikinig. Hindi dahil alam mong tama ka. Ibang mga Kristiyano, pag convenient lang,
Diba, kahapon si Pastor Joe, parang panay ang post nga, ano, gano'n, may mga nag-backslide din sa kanila. Ganun talaga po eh. Walang church na, ano, lalo pag di mo pinifeed. Laging mababaw lang. Siyempre, mag-iisip yan, tatays ako dyan, tapos, parang wala kang, paulit-ulit ka lang. Doon minsan, may mga bagay talaga pinapaulit-ulit. Kasi totoo. At ang sakit nga sa kalimot ay paalala. Pero, ngayong seminar natin, sana maintindihan natin, purong-purong katotohanan. Isa po yan sa magpapatibay sa inyo. Pag yung walang lusot yung kalaban, kahit anong asar sa'yo, aasarin ka, asarin mo rin. Diba? Pag pinagdududa ka sa Bible, tanungin mo siya, balik mo sa kanya, ba't ka alam mo ba yan? Bakit ka duda? Inaral mo ba yan? Di mo lang sungitan eh, tanungin mo lang. Ibalik mo sa kanya yung burden of proof. Matitiklop yan dahil again, ang scripture, ang tagal na ng panahon na sinubok yan at nasubok naman na totoo. Amen? Ngayon, kaya ito napakasimple lang, maligo. Sino ba yung ayaw maligo minsan? Mga bata, matanda yan, di ba? Pero minsan kahit tayo, pag tinatamad tayo, di ba? Huwag yung tatamarin, lalo na pag yan, pumunta kayo ng ospital, yan, buntis, yung nagpa-check up. Sa ospital nakukuha yung maraming sakit kasi nga, nagdasama-sama yun dun eh. Sa opisina, sa jeep, sa Apex. Yan, public place. Basta pati ka nag-quarantine ng pandemic. Kasi alam ko, natunugan ko, ano yun eh. Over naman, nasobrahan, ginamit ni weaponize yung science para kumita sila. As in, inorganize nila yon. Lalo nung napatunayan po yung isa sa mga nagsasakin doon, mga February pa yun, 2020. Mga nagbebenta ng stocks yung iba ng yung alam nilang malulugi. Tapos bumili ng stock sa medicine, sa technology, kasi mag-work from home. Sabi ko, walang yato mo. Alam na alam nila eh. So tayo, hanggat maaari mag-ingat, alam natin yung science and health. Pero pag pinagbawalan ka na mag-soul winning, for example, mag-meet, alam mo nang mali yun. Dahil never iaalaw ng Diyos na gawin mo isang bagay na sinabi niyang huwag mong gawin. Or, kabaliktaran, iwasan mo yung sinasabi niyang gawin mo. At kahit ano pang health crisis yan, lang pakialam dyan, never. At yung ngayon, ang daming paandar sa climate change, di ba? To the point na tinatakot yung buong mundo. Again, ganun yan, pera-pera lang yan. Matagal na po yung green. Maganda naman po yung malinis tayo sa environment, pero sobra-sobra yun. Sobra-sobra yung inaasahan nila na gastusin ng gobyerno dahil kayo magwawa ka sa mundo pag hindi tayo hindi kayo pinondohan yung kung ano man gusto nilang pondohan. Amen? Okay, and then yan, sa maglinis, maghugas. At apply na rin natin spiritual, amen? So, pag tayo nagkasala, nag-backslide, nasabihan ka, yun na yung hugas mo. Hinuhugasan ka ng salita ng Diyos, huwag kang pumaglas. Tama lang yun, asahan mo. Pag walang sinabi sa'yo, nag-backslide ka, may ginawa kang mali, walang sinabing mali sa'yo, walang mo sinabing masama. Mas nakakatakot yun. Kaya asahan nyo na may marinig kayo. Pag talagang maglinis ng running water. Ganyan kasimple. Sa panahon natin, napakarami na ng water. And last, sa top 10. Ito yung nakakamangha eh. Hindi naman, pero kasi inaral yan kahit mga grade. So, ano sabi sa Bible? Sa Job 26:7. Mabasa. He stretcheth out the north over the empty place, and hangeth the earth upon nothing. Okay. So again, ito ay Job. So masyadong maraming katotohanan doon at pero may mga watch din tayo doon, di ba? Alam niyo na yung mga sinabi ng mga friends niya, maling application. Pero ito malinaw, dinidescribe ang ating mundo kung saan ang Diyos ay gumawa
Nang gusto niyang gawin, basically. Pero medyo weird. Anong sabihin ng stretch it out the north over the empty place? So, ano yung empty place? And then, pinalo up yun, and sabi dyan, and hanged the earth upon nothing. Sa Tagalog, lahat ng bahay kasi pag dito ka sa earth, alam mo, may gravity. Lagi meron kaya mga building at foundation, di ba? Ngayon, kung sasakyan naman, still, meron yung chassis yan eh. So, lahat nakakabit doon. Di ba? Parang di malaglag kasi lahat nalalaglag. Kasi may gravity. Eh, pag much larger scale, sabihin nun, lahat, yun na ba yung buong mundo? Lahat, paano tayo, saan tayo nakapatong nga? Yun ang tanong eh. So, kung saan tayo nakapatong, mas malaki pa yun. At yung pinatungan natin, may nakapatong na naman saan yun. Yun ang logic dito kasi tayo sa Earth. Kung saan na-experience natin yung gravity nga, na universal yan, sa loob. Though later nga, papatunayan na universal pa rin ang gravity even sa space. But still, yung space ay hindi na-imagine ng tao na talagang empty, literal na empty. Doon tumatanaw tayo sa, pag tinanaw mo po yung space, yung, ano yung nabanggit nga, moon, stars. Pag tinignan mo, talagang empty rin. Tapos tinitingnan natin yung mga planeta, kahit ng panahon nila, saan nakapatong yung, stars. Hindi nila alam na ganun kalaki yun, pero yung Bible, sinabi na dito talaga pati earth. Kung saan, nandito tayo lahat. Nandun yung bundok. Napakalalaki. Yan mismo ay nakasuspend sa wala, no? Ngayon, alam na natin kasi ito. Kaya nga inaano ko sa inyo, para umanga tayo at bumilib tayo sa Bible. Nung panahon nila, walang malakas na basis sila na para mahulaan lang nila yung earth natin, nakasuspend sa wala. Parang, ano yun, counterintuitive yun. Sa pag nasa earth ka nga, nasanay ka ng law of gravity, na-observe mo araw-araw, kahit saan, kahit sa dagat ba? Doon sa dagat, medyo lumulutang ka rin doon eh, no? Halos. Sabi nila, pag napakalalim mo, madilim, di mo alam kung saan ang upside. Pero di, alam mo pa rin yun eh. Ramdam mo pa rin to some degree. Ayun. So, hindi natin madederive to kung wala nagsabi sa atin. Now, nung modern times na nga, kanina napag-aralan natin circle. Ngayon, kung bilog nga yung mundo, hindi na malayong maging ano to. Diba? Hindi na mahirap paniwalaan na nakahang tayo sa nothing, sa space. Kasi again, nakikita natin yung araw, yung Venus, kung ano man yung planeta na yan, na ganun din. Okay? Ngayon, kaya nakakamangha yung ano, no? Nasaan yung ano? Saan nakatali yan? And then, sa panahon natin ngayon, kasi ang ganda ng telescope, di ba? So, pati yung mga other planets, other sun system. Tama ba yun? Sun system? Hindi, solar kasi parang tayo lang yun. But anyway, star systems. And then galaxies, bukod star system, galaxy, cluster. Ano pa gusto nyo? Ano yung nakikita nyo dito, banda? Hindi, Milky Way lang yan. Ayun yung center daw, no? Nasa loob tayo Milky Way, galaxy. Yung pinaka-sentro natin, napakaliwanag of course, kasi may black hole daw na hinahatak niya maraming stars. Galing, di ba? Sobrang laki. At sabi nga, parang lahat ng, anong tawag dun sa ano? Yung space or yung distance from Earth to Sun. Sino yung magaling? Light years. Anong tawag dun? Hindi, anong astronomical unit mo ang tawag dun. So, lawak nun, napakahaba. Ngayon, iniikot natin yung sun habang yung sun umiikot sa Milky Way. Gaano kabilis yun? Nakakamangha, di ba? Eh sabi ng mga flat earth, hindi totoo yun eh. Ba't di tayo nalalaglag? Magandang tanong din yun, di ba? Kung umiikot tayo, napakabilis. Ba't di tayo nalalaglag?
Eh, samantalang pag nag-ano ka sa merry-go-round, ano pang inaano nila? Ferris wheel. O kaya nagganyan lang kayo, di ba? Centrifugal force, parang makapag-ganun kayo. May point naman, kaso nga, sa sobrang laki, tsaka kasama tayo sa pag-ikot, parang nakasakay ka sa sakyan, pag ikaw nakasakay ba sa sakyan, tapos constant na yung speed, gumaganon ka pa ba? Hindi na eh. Iinom ka pa nga ng kape. Diba? Kasi kasama mo na yung kape na nag-travel sa sakyan. Wag lang pepreno at wag lang abante, di ba? Oh. Eh, yung pag-ikot ng mundo, hindi naman nag-preno yan eh. Very consistent. Kaya hindi mo talaga mararamdaman. Men? So ito pala, pag tinitingnan mo yung picture na to, pamihira. Paano nangyari yun? Well, ganun eh. May individual gravity yung mga heavenly bodies, katulad ng Earth. Ayun, so sobrang laki. Kinocontain tayo. So, ano ba sa Bible yan? Ayan. So, sabi dyan, empty place, and then hang the earth upon nothing. Specific, very accurate, hindi mo mahulaan, and yet, alam na ng Bible matagal na. Tapos, yes. May tanong? Yan yung top. Ha? Pag hindi ka pa maniniwala dyan, ngayon kasi sabi ko kasi mayroong mga counter argument sila dyan. Kaya nga, yung iba, sinasabi ko na rin sa inyo. Pero ito, kahit atheist, dito niniwala. Yung obvious na eh. May mga telescope tayo, mayroon tayong ano eh. Makabalik-balik na sa space yung ano eh. Oo, ang dami. Actually, madami. Tahimik lang kasi. Parang ano, tawag natin dyan, silent majority. Pader. Tapos pag tinas po niya yung kamay niya, may flashlight. Pag nakita po niya yung ano, pag nakita po niya yung sa may butas yung flashlight, flat daw po. E nung tinaas niya, hindi po nakita. Kaya napapamayan po. Gaano kalakas yung flashlight na yun? Hindi ko alam. Baka illustration lang yun. Hindi po, ginawa talaga. Ginawa talaga. Malayo siguro, malayo. Ano yun. Okay, tuloy lang natin. So, meron pa tayong other, no? So, launa pa lang eh. So, ito, meron mga mas maliliit na points na to, pero nakakamangha din. And after nito, mirenda tayo, uwi na tayo. So, bonus points. Sabi dyan, paibasa niyo po yung verse. Ready? As the host, ready, go. As the host of heaven cannot be numbered, neither the sand of the sea measured, so will I multiply the seed of David my servant, and the Levites that minister unto me. So, gaano karami ang stars? Nung panahon nila po, nasa libo lang. Kasi binilang din nila eh. Ilan ang stars? Hindi ko mabilang. Hindi, tsagain natin. Sige, 1, 2, 3. Kasi may mapa na yan kahit dati. Siyempre yung mga... Pero yung iba, parang pag luminaw pa yung... Sandali, meron pa pala dun eh. So sinubukan nilang, ano yan, wala pang 10,000 na bilang nila. So konti lang yan, di ba? Ang problema ay ngayon, ilan ang stars? Sa Milky Way lang, billions na. Eh, ilan ang galaxy? Hindi rin mabilang. Billions din within the cluster. Yung cluster within the universe, ilan? So literal to nangyari. Totoo talaga na, ang sabi dyan, as the host of heaven cannot be numbered. Hindi mo kayang bilangin. Hindi, kaya yan. Ilan? Billions. Hindi mo pa naman ibilang kasi hindi mo pa alam. Hindi pa naman nakita yung dulo ng universe eh. Kaya kahit tingnan mo yung mga text nila, ang lalagay lang nila doon, ito yung known universe. Yung kayang tanawin ng telescope. Eh, paano hindi natanaw ng telescope? So, literal na, hindi mo ibilang. Again, scientifically accurate. Bakit mo sasabihin yan? Kasi kung nabibilang yan at may limitasyon yan, may dahilan po yung tao, yung mga unbelievers, sabihin, mali.
Sabi mo, di mo ibilang. Inabilang namin eh. Paano yan? Kaso di nila mabilang ngayon. Yung buhok pa mabibilang pa yan eh. Tiyaga. May nagbilang po niyan eh. Yan lang. Ilan daw? Hindi, pero makatansya mo pa rin yan. Ngayon, Sand of the Sea, madami din yun. Magic sarap. Babaliktadin mo yung... Kilo, kinikilo na lang, di ba? Babaliktadin mo muna lahat ng dati bago na ilasap ng sanda. Kaya nga eh, sa desierto pa lang namin eh. Yung heaven may bilang yan kasi hindi rin eh. Yung napakalaki ng space. Yung gumawa niyan, yun ang malupit, yung gumawa. Gaano ka siya makapangyarihan nun? Men? Kaya pwede ba, anong dapat natin gawin ngayon? Diba? Lalo tayo magtiwala, i-please natin ng Diyos. Pwede tayo umasa sa Kanya, hindi lang kaligtasan, pati rewards. Sundin natin siya pag may mga time na parang hirap magtiwala. Ito, anong walang itong lesson natin dito? Tignan mo yung sarili mo, merong meme na ganun eh. In case you're worried, ano yun? Masyado kang ma-pride. Tignan mo yung ano, ituldo ka lang. Napaka-insignificant mong mayabang ka dyan, nagyayabang ka. Hi, may basa, ready? Through faith, we understand that the worlds were framed by the word of God, so that things which are seen were not made of things which do appear. Okay, napaganda, no? So, Hebrews 11 is the faith chapter. Ano yung verse 1? Ano yung first word doon? Tingnan natin. Hindi, Hebrews 11:1. Now, faith is the substance of things hoped for, the evidence of things not seen. So, sa buong chapter, faith ang topic. So, yun daw, yung substance ng bagay na ino-hope natin o yung ina-expect natin, pwedeng ganun eh. Kasi daw, yung mga nakakatanda sa atin, dahil sila yung may pananampalataya, dahil doon, sila yung gumawa ng mabuti. Yun ang sabihin dyan, ha? So, sabihin, pag may kilala tayong matanda na dyan, ano natin, patay na ba si, ano? Sino napanood yung atheist na naman, ano ba yun? Yung pedophile. Sino naman yun? Pag nakita ang gano'n, kala mo magaling, yung buhay niya ba ay nakaka-bless at nakakatulong at hindi. So, kasi wala siyang faith sa Diyos. So, pero lahat ng kilala natin at least, na may influence ng Christianity, or even faith in God, even, kahit mga Muslim pa yan, kahit paano, ay pag-uusap na may Diyos daw, kahit pa paano po, mas kumpara mo sa atheism, mas matino pa rin. Amen. Kaya sabi dyan, by faith, the elders obtain a good report. But especially mga elders na nagtapat talaga sa Diyos. Maganda, maayos, madami na-accomplish, yan. Kaya sabi dito, through faith we understand. So, nirelate niya na, okay. Hindi natin na-observe ang creation, pero by faith, through faith, naintindihan natin na ang mga sanlibutan ay ginawa sa pamamagitan ng salita ng Diyos. Hindi lang basta ginawa. Talagang free name. Alam nyo naman yan, di ba? Pag medyo scientific, engineering, may technique yan, may skills na kailangan. Ganon din ang pag-creation ng mundo. So, again, lalo tayo dapat nakakaalam yan. Kasi yung mata nga daw ng tao, napaka-komplikado, napakagaling. Yung mga modern camera ngayon ng ating mga tablet, yung ano man yan, ginagaya lang pala yan sa kahit yung mga aircraft, ginagaya nila yung mga ibon. Yung aerodynamic nun. Sabi dyan, ano daw? Naintindihan natin sa pananampalataya na lahat ng bagay ito ginawa ng salita lang ng Diyos. Pero sabi dyan, so that the things which are seen were not made of things which do appear. Sa Tagalog,
Double negative na naman yun eh. Not made, tsaka ayun. So hindi tayo ginawa ng nakikita. Ibig sabihin, ginawa tayo ng hindi nakikita. At ano yung bagay na hindi nakikita? Hindi lang air. Mga bagay talagang hindi material, hindi matter. O sa ating context ng Bible, obviously, yun ay Diyos. Amen. At kahit pa hindi Diyos sabihin na natin, sino kayang gumawa nito? Dapat may nakikita tayong gumawa. Hindi nga Yung sinasabi dito, alam natin na yung gumawa sa mga bagay na nakikita, hindi nakikita, spirit, hindi na mas makapangyarihan. Punta tayo dito. Ano yung mga, ano yung, wala pa lang example, kasi mga bonus na lang to Sinong gumawa ng, itong mga creation ng tao, first tayo nakikita tayo, and then yung creation natin nakikita. Paano sino ang gumawa sa atin? Lalo mga bundok, hindi tao gumawa nun And then, mahirap ang pinaka lang dyan, ang Diyos talaga. Kasi, ayun, hindi mo pwedeng gawin yung creation na equal or katulad nung lumikha. So, obviously, yung lumikha is iba sa nilikha. At therefore, itong mga bagay na nakikita natin, dapat yung gumawa dito sa nakikita ay hindi nakikita. Kasi mas advanced ba? Parang even nung mga panahon nila, may spiritual. Po yan sa kanila kilala po yan. Hindi lang exactly ma-describe, pero alam nila yun na itong mga mas mababang nila lang, yung mga nakikita. Pero yung mga gumawa dito, hindi nakikita. Haba, no? Hindi ko na ako. Ito pala yung parang dito yung atoms. Alam yung atoms? Nakikita niyo ba yung atoms? Nakita mo sa textbook. Drawing lang yun. Representation lang ng atoms. Pero hindi nakikita yan kasi nga yung... Paano mo makikita yung kanina nakita yung light? Kaya nakikita mo yung pader, yung light nagre-reflect and then re-reflect sa mata mo. Na-detect ng mata mo yung light nga. Na nire-reflect dito sa object. Paano mo makikita yung atom? Yung atom nga yung pumapasok Mga particles po ng light yun, atomic level yun Paano mo makikita yung isang bagay na nagpapakita sa'yo ng bagay-bagay? Hindi. So, pwede natin relate dito yun. Ibig sabihin, tayo ay composed ng mga bagay na never hindi mo makikita. Pero, yun ang totoo, andun yun. Okay na ba yan? Halo-halo na ba yan? Next! Bilisan na natin. Hindi. Ito, sigat po ito, no? Ito yung Resurrection chapter. So, pero nabanggit lang ni Paul, yung mga star ay magkakaiba. So, again, nung panahon ni Paul, 2,000 years ago, may telescope na rin ba nun? Parang wala pa no? Wala lang, mata lang Tingnan natin kailan na-invento ang telescope? Galileo lang yun di ba? Mga lang yun, 14th, 15th century. Telescope. Wikipedia. History. The earliest existing record of telescope was at 1608. So panahon ni Paul, wala pang telescope. May patent pa submitted to the government of Netherlands. The actual inventor is unknown, but word is spread through Europe. So narinig lang pala ni Galileo doon. Na 1609 siya naggumawa ng sarili niya. Okay. So, paano ngayon malalaman ni Paul at na iba-iba yung star? Kasi parang tuldok lang yun Pero sinabi niya dito, 1 Corinthians 15, sabi, there is one glory of the sun, and another glory of the moon, and another glory of the stars, for one star different from one star in glory. So, sabihin, iba-iba yung ning-ning nila. Paano nalaman yung ngayon modern science, telescope,
literal, alam natin na iba-iba yan. Iba, napakalaki, napakalayo, pero malaki pa rin, kaya nakikita natin. Di ba? Alam niyo ba yung mga kulay niya? Yung pinakamahina is yung mga red, di ba? Mga pagpula yung kulay, kahit dito eh. Mag-apoy ka dito, ang anong kulay ng mga mahina lang na flame. Pag red, mababang ano niyan. And then next, yung orange, yellow, blue, white. Ganun po yung pinakamano, yung bluish white. Napaka-init nun. Ba't alam ni Paul yun? Amen. Observation, pwede, pero Bible kasi ito. Kaya advance. So ngayon, alam na natin ang mga stars ay iba-ibang level. Amen? Amen. Ito pa. Ito yung kanina, no? Ito, paano natin nalaman na gumagalaw yung light? Nabanggit natin kanina pero kasi alam mo na ito, madiwanag kasi may ilaw. Pero paano mo nalaman na sa bagay, pag binlangko mo yan, parang nag-travel talaga, nabablock, no? Pero, ini sabi sa Job 30, sabi niya, where is the way where light dwelleth? Saan ba nakatira ang ilaw? And as for darkness, where is the place thereof, that thou shouldest take it to the bound thereof? Ano yung bound? Parang boundary. And thou shouldest know the paths to the house thereof. Ibig sabihin, parang may pinanggagalingan at may pinupuntahan yung light. Amen? Ngayon, alam na kasi natin eh. Kasi nga, kaparte kasi na-observe yan eh. And then, yung mga katulad nung pag nag-burn, kunwari yung wood, bakit yan ay nag-aapoy, nagliliyab, nagniningning. Kahit bakal, pag ininitan mo, nag-glow. Kasi nga, yung mga nag-glow pala, of course, hindi combustible Pero pag pwede rin combustible, pero hindi siya pinauubos. Pero kung ba, lalo yung bakal, kahit pa bato yan, pag yan ay ininitan mo ng gusto, kaya sila nag-i-emit ng light kasi high energy. Nakikinig pa ba? Yung mga atomic level niyan, may kumakawala na doon. At may chemical ano na yun, chemical change na nangyayari doon. Kaya pag subukan nyo sunugin kahit anong bagay, hindi na katulad yun ng dati. Kasi may nasisira na doon at may lumalabas na. Kaya pa sinasabi dito, yung light ay may source and may destination. Kaya pa siyang gumagalaw. Kaya nga bonus lang to Ito, actually sikat din to pero hindi na sa top 10. Paibasa nyo, sabi dyan. Make the waves for the winds, and he weigheth the waters by measure. Ngayon yung tubig, alam natin may way, di ba? Pero yung hangin, sa panahon nila, wala pang telescope. Lalo to, Book of Job pa to, mas luma pa to. Siguradong walang bigat ang hangin. Ngayon, alam na natin meron. What I mean is, sa kanila, di nila ma-determine yung sarili lang nila. Pero sinabi na sa Bible, even the winds ay may bigat. Kasi tinitimbang daw ng Diyos yan Tinitimbang, may timbang. Paano nga sa amin may timbang yan Alam na ng Diyos yan So ngayon, anong tinitimbang natin ng hangin? Pwede ka bang umorder ng Order nga ng 1 kilong hangin. Oxygen, di ba? Tinitimbang yan. Sa amin, ginagamit na acetylene, LPG. Yan. Oxygen, CO2. Yan, hangin. Sa gulong. Ito, aircon. Refrigerant. Freon. Sa natural pressure, air lang yan. Hangin lang yan, pero ino-compress. Pag kinompress, magiging liquid, mas bumibigat. Again, paano yun nalaman na alam na ng Bible, matagal na tayo. Yung science ay humahabol. Pakibasa next. The wind bloweth toward the south, and turneth about unto the north. It whirleth about continually, and the wind returneth again according to his purpose.
Okay, so kanina, ano yung may circuit kanina? Ang pads, tubig, di ba? Eh yung hangin, di pa patalo yan. Amen. Lalo sa panahon natin ngayon, nabanggit din kanina, di ba, na-observe daw nila yung tubig, pag nasa taas ng hemisphere, iba yung turn. Pag nasa ilalim, iba yung turn. Kasi nga, yung pinaka-bulge nasa gitna. Ay, gawa niyo ba yun? So, kung ganun yung tubig, ganun din po yung hangin. Kaya, kung alam niyo yung pagkakaiba ng cyclone, tsaka, torpedo tuloy. Tornado, hindi. Yung sa atin, tropical storm ba yan? Typhoon, yan. Anong pinagkaiba ng typhoon sa cyclone? Ano sabi ko kanina? Hindi. Ano sabi ko? Cyclone ba? Tornado. Hindi, pag nasa northern hemisphere, hurricane. Pag nasa southern, tsaka sa atin sa typhoon. Anong pinagkaiba nila bukod sa spelling? Saan galing? At saka, ano pa? Source. Yung ikot. Magkaiba ng ikot yan. Clockwise. So, pero ang tanong, pag nasa mundo ka lang na akala mo nga flat, di ba? Paano mo alamang umiikot yan? Yan ang tanong. Kasi pag hiningahan, pag binugahan ka lang yan, pag ganun lang yan eh. Di pa naman na-observe, wala pa satellite image nun eh. Pero sinabi na ng Bible, the wind goeth toward the south, turn it unto the north, it whirleth about continually. Diba? And then, returning again to his circuits. Kung nakita niyo yung kanina kasi ano yun, seas, no? Pero ganun na ganun din ang wind. Meron pong iniikutan yan. Makikita nila kung paano umigol. Kasi again, yung init, yung rotation, yung init, yung lamig. So, nanonood naman kayo ng balita ng di ba? Ng weather news, di ba? Ano daw nagpapaulan ngayon? Yung mga easterlies. Ano yan? Mainit na hangin, ganyan. Ba't pa ganun? Habagat. Habagat, may panahon na habagat, and then amihan. Alam na pala ng Bible yun, dati pa. Amen. Kahit wala pa mga drones. Hindi mata ng tao lang to eh. Nakikita niyo ba sinasabi ko? Yung mga nagusulat ng Bible, hindi. Napaka pa primitive pa yung science yan eh. Pero alam na kasi sinasabi sa kanila ng Diyos. Amen. Ngayon, itong si Solomon kasi, Ecclesiastes, di ba? So, talaga nag-aaral din to, pero hindi ko ma-imagine na ma-aaral ito sa panahon nila. Na uso pa lang ay kabayo. No? Nakakamangha. Amen. Ay, tapos na. Wala pang 2:00. O, paano yan? Hindi, ano tayo? Wait lang. Question and answer, and then sharing. Sige po, kanina po pinanood natin yung mga videos na supplemental. So, explain natin kanina, yung thunder. Lahat po yan, mayroong explanation. So, huwag kayong mahiya, huwag kayong Kristiyano ako, langit naman ako, hindi na mag-aaral. Maganda nga lalo mag-aaral, saya eh. Amen. Parang pananampalataya mo, solid, i-share mo rin sa iba yan, mas madali silang gets, no? Lalo mananampalataya din sila, mapiplease ang Diyos. Amen. Masaya pa, di ba? Hindi ikaw yung parang O sige po, question. Ano? Ha? Paingot lang po yun sa kanila. Hindi na pa po. Sabi nila sa Dead Sea, wala na daw po mabubuhay kasi sobrang taas ng salt. Kaya, nung dumating po, meron po palang mga buhay. May buhay pa. Ano? Mga isda ako na maliliit lang po eh. Sa ilalim nga ng lupa may buhay eh. Ano ba yung sinasabi sa akin? Kung saan, nagliliyab nga yung may buhay pa rin eh. Anong tanong doon? Ano ba? Iniisip ako kanina eh. Ha? Kaya magturuan, sabihin nyo. Bago po magdawas ko, meron iba-ibang animal. Oo. Na parang master. Kahit gayon eh. Define mo yung monster. Ano ibig sabihin ng monster? Iba-iba yung set po.
Iba-ibang insect. Meron pang mga Iba-ibang? na hindi Mga natin- insects. Insect? Oo, syempre. Until now, meron pa rin mga animals na hindi natin nadidiscover. Meron, kasi nga, lalo yung mga malalim sa dagat. O, kahit sa gubat, hindi naman nila suyod yan eh. Tulad ng yung butiki na lumilipad. Butigin lumilipad. Malay mo, may lumilipad. Totoo yun, totoo. Oh, Pero po sa baka may asong lumilipad, di mo alam. Never yung ano po, na-explore yung na yun. huli po ng manok na talagang lumilipad po talaga siya. Hindi na manok yun. Hindi po manok, tawag po nila. Hindi, yung manok lumilipad naman yan eh. Pero marami yan. Yung sinasabi sa Bible, yung bittern. Oh, ano yung bittern? Parang manok na malaki na hindi rin lumilipad. Anong tanong pala dun? Insect daw po, meron daw po marami. Yun, very good. So, tama yun. Nung ginawa ng Diyos yung creation ng earth, andun na lahat. Men, Kung meron mang nawala, maraming nawala. Pero, wala ka na idadagdag. Hindi nyo ba yun? men. So again yung nagkasya sa Noah's Ark, hindi lahat ng species nandun. Lahat ng kind. Mari, aso, isa lang aso doon, walang iba-ibang klase ng aso dahil napakaraming klase ng aso. Lalo chihuahua at sa atin. Yung tinatawag na microevolution, pwede yun. Isang pinanggalingan. Yung pusa ngayon, tsaka yung leon, tsaka tiger, isa lang pinanggalingan yan. Gets ba? Men. Ano ba? May iniisip din akong tanong. Ano? Bakit hindi sinulat lahat sa Bible? Hindi kasya eh. Gusto mo ba ang Bible, bit mo, Yung mga importante lang. Kaya napansin niyo yung mga kaninang pinagkuha natin ng text. Parang nasabi lang na nabanggit lang eh. Hindi siya talaga yung buong tot ng chapter o ng verse eh. Ibig sabihin kasi talaga nasagi lang. Ano ba? Yung si Johan. Question. Bilis, bago tayo mag-ano, iba. Kaya dito i-reveal niya yung lahat sa langit na Paano po gagamitin yung napag-aralan natin sa Word of God para masabi na kasi minsan yung pinag-aralan nila sa science, yung bias nila napupunta na sa paglabas ng salita ng Diyos. Okay. Paano natin Very good. Yung mga tanong, amen? Men. Kasi yung mga karamihan daw ng scientists, ginagamit daw yung science, labanan yung looban ng Diyos. Paano natin gagamitin daw yung salita ng Diyos at saka yung science para i-forward yung kalooban ng Diyos? Ito na nga, ginagawa na nga natin ngayon. Una, sabihin natin sa tao yung katotohanan na una, hindi kontra yung science sa Bible. Una yon. And then, dyan naman gagaling po yung maraming innovation. Katulad na banggit natin kanina si Matthew Murray, So, hindi pa na-discover yung ocean currents, nabasa niyo muna sa Bible. Hanapin ko kaya to. Nakita niya ngayon. Ayun. So, ano pa? Marami. Magit ko nga kanina, mag-design ka ng aircraft, i-observe mo yung mga ibon. Kung maggagawa ka ng gusto mong magandang camera, observe mo yung mata, aralin mo yung mata. Di ba? Ano bang gusto mo? Medicine. Observe mo yung gawa ng Diyos. Ayun. Paano natin lalabanan yung mga atheists? Ganun. Aralin din natin, alamin natin exactly kung saan tayo nakalagay. Ang pangit nung kaya nagiging kalaban mismo ng Kristiyano, kapwa Kristiyano, kasi ibang Kristiyano, hindi nag-aral. Sabihin, hindi kami niniwala sa science. Ayoko ng science, ayoko ng gusto ko lang Bible lang. Yan, tama. Very good. So, ibibigay ko pala yun, So, 2 beses lang po binanggit sa Bible yung word na science. Isa kanina sa Daniel. And then sa Timothy. Ito po yung negative.
false sign. Ayan sa Daniel 1:4 and then, meron pala, hindi, conscience yan eh. So, dalawa lang yan eh. Ayan, wala na akong flow. Ayan, so Timothy, 1 Timothy 6:20, sabi dyan, O Timothy, keep that which is committed to thy trust, avoiding profane and vain babblings and oppositions of science falsely so-called. So, negative yung science dito, pero actually positive pa rin, pero may tinatawag nakikisakay. May mga taong sinasabi science, pero yung tinutukoy nila science, parang yun, madalas yung ano dyan sa mga bakla eh, di ba? Sali sa US, sabi nila, we trust the science. Ba't naniniwala ka sa bakla? Eh, di ba lalaki o babae lang sa science? Hindi yung science na yan. So, namimili ka pala ng science mo eh. Hindi ganun. Dapat, kasi ganun sinasabi exactly ni Paul dito kay Timothy. Huwag ka dong magtitiwala sa mga sinasabi lang na science. Na hindi pala science. Gets ba? So yun, kaya yung tanong ni Stephen, tama yun, na alamin natin exactly saan tayo nakatayo, ano yung paninindigan natin. Never nyong iisipin ng science is kontra sa Bible, dahil pinatunayan natin today na hindi siya kontra, may harmony siya. Alamin mo exactly. Obviously, may mga bagay na hindi kaya ng science kasi nga limitado, katulad na na-demonstrate kanina. So anong gagawin natin pag hindi pa na-demonstrate na science? Magtiwala ka sa salita ng Diyos. Sa conscience mo din. Okay? But pinakamalinaw sa Bible. Eh, paano pag wala talaga doon? O, malaya ka doon. Pero again, may mga... Dahil yung Bible, kompleto po yan at least. At least yung spirit niyan, na-cover niyan lahat ng importanteng bagay na maiisip mo. So, I believe. Okay, kaya huwag kang mag-ano dyan. Siguradong merong kang pag-a-applyan dyan. Or pagkukuhaan para makapag-decide ka sa isang importanteng issue sa buhay mo. Sigurado yun. Amen? Okay, so ano pa? Amen. Ano pa? Tanong? Isip kayo, mga tanong. Risha. Rapi. Wala po, wala na pong idadagdag sa ano po. Saan? Bakit po dinagdag yung sa plate? Sa? Plate. Saan? Yung plate. Plague. Yung mga chip. Dinagdag saan? Yung mga Okay, ulitin ko eh. First love din, walang dadagdag na, assuming na closed, sabi natin may, ito sa kwarto na to, for example. So, kunwari, meron ditong, yung sabihin kasi may kamote, no? May motor dito. Dinagdag ba yun? Hindi, andito na yun eh. Eh, kinain mo. Eh, galing sa labas yung kamote, di ba? Pero sa buong mundo, ano pa rin yun? Nasa... Okay, sa Egypt nga may plague, hindi naman dinagdag yun eh. May pinagkuhaan na yun. Patulad doon, yung palaka, matagal na may palaka, inutusan lang ng Diyos. No? Kinilos ng Diyos na para umalis doon at pumunta sa Egypt at saka sa Pharaoh. Ano pang dinagdag doon? Yung hail, andun na lahat yun. Yung hail, especially yan, ang magandang illustration niya, malamang galing sa bulkan niya kahit yun sa Sodom and Gomorrah eh. So hindi naman literally sa hangin yun eh. O pwede din mityo. Ayun talaga, nadagdag. Sa Earth, ha? Pero pag pumasok from space, nasa loob pa rin ng universe. So, wala pa rin dinagdag. Gets ba? Ano kayo dun sa walang dinagdag, ha? Okay lang yun. Kasi, may ano dun, may premise dun na dapat within. Yung pinag-uusapan na natin dito sa loob ng makina, yun nga, energy cannot be created nor destroyed. Gets? Sige pa. Ano? Di ba sa end times po, may heaven siya new earth? Ha? Yung heaven siya new earth. Heaven and your earth. Hindi siya yung earth. Okay, very good, no? Ayun, may dadagdag na, obviously. Hindi ko alam, actually, kasi masyadong end times na yun eh. Pwede nung Diyos na mag-create ulit. Yeah. Malinaw naman yan, tama yun. Babaguhin niya kasi sisirain nga ito. Sirang-sira na to, tapos dito tayo ulit. Anong masaya doon? Wala, di ba? Kaya nga new heaven and new earth. So
So, pwedeng i-renew, pwedeng bago, pero yung narrative sa Revelation parang ito mismo eh. I-restore. Yun yung makikita dito. Nagkakaroon ka na rin ha. Medyo. Ako yan. Paano sa yung ano? Sige. Mga ano, kaluluwa sa impyerno. Oh. Babago. Sa impyerno na. Ay, iba ano yung earth? Ha? Ibabago yung earth. Okay, sige. Parang yung iba kasi naniniwala na ipagtatapunan pa eh. So again, yung mga hindi ganun kalinaw sa Bible, hindi natin ano yan. Sakop yun. Pero, pwede nating ipopose na kasya pa rin naman sila sa ilalim eh. Palagi yung gano'n ba kalaki yung ano. Maaring iba, yung iba sinasabi, baka sa ibang planeta, baka sa araw. Pero basta yun na yun, impyerno. Anong tanong mo? Sa makalaya, di ba? Gusto mo? Hindi, ano? Sinabing hindi na nga eh. Kaya dapat soul winner tayo, di ba? Nakakatawa yun. Sino pa? Oh. Ay, babago. O ngayon, lalabas yung kaluluwa, gano'n. Sa ilalim kasi Patawa naman kayo eh. Doon lang sa ilalim yung sinabi doon eh. Nilipat yun. From Dahil yung pinapanood kasing cartoon siguro eh. Yung mga... si Ghost Fighter, gano'n yung device. Ano? Mayroon daw po mga ibang plano dati. May Earth ba dati daw? May ibang planet bukod sa Earth. Dati. Meron, kaso walang buhay. may buhay. Kahit ngayon eh, pag tinignan nila, ang daming planet. Tapos naghahanap sila nung ganun kalapit sa star. Kaso pag tinignan, parang wala talaga. Sa Mars nga lang, wala eh. Paano nawalan sa Mars eh, samantalang kahit sabihin natin dry yun, may dry place din naman sa Earth. Tapos may mainit din naman sa Earth. May malamig din na sa Earth. Alam niyo ba sa North Pole, South Pole, na napakalamig, may buhay din. Ba't sa Mars, wala? Tsaka mga Oo. penguin. Oh, pati mga bacteria. Ha? May Earth daw ba dati? Kung may Earth dati, saan? Sabi ng mga Mormon, meron daw. Pero sa Bible, wala. Nakakaroon sila sa sariling planet. Sa Mormon kasi. Kasama niyo yung Diyos sila. Planet Nemic. Anemic. Kaya pag nanood kayo ng mga anime, ng mga ano, Ano po yan sa planet anemic? Planet Krypton. Dahil planet, di ba? Katang-isip lang nila yon. Ngayon, again, may tinatawag tayong Fermi Paradox. Yun yung paradox nila, parang dapat matagal na tayo nakakita ng alien kung merong alien. So, sa dami nating na tinutukan nila yung ano eh. Tinututukan po nila ibang planeta, nakatutok lang sila, may gumagalaw doon. Wala eh. Ba't kaya? Dapat meron, wala eh. Wala eh. Sinadya ng Diyos yun. At yung katang-isip nila, dapat wala nga eh. Okay? So wala, I believe. Wala talaga kasi miracle nga ito. Itong mga atheists at mga non-believers, ganun sila pag, parang imposible ito ah. Parang ganun eh, pag binabasa nila yung Bible eh. Kaso sa Diyos, walang imposible eh. Isa yun sa mga I believe, ginagamit ng Diyos sa atin para lalo tayo maniwala. Yung imposible, ginagawa niyang posible. Amen? Yung talagang mapapaisip ka. Actually, hindi pa nga tayo na gano'n sa solar system pa lang. Sa solar system pa lang, ano? Kasi tapusin ko lang to. Alam niyo, sa solar system pa lang, hindi pa tayo lalabas ng solar system. Ang dami ng patunay na totoo yung, hindi totoo yung, yung Big Bang. Kasi napaka-imposible, for example, yung Venus, kabaliktaran ng ikot yan eh. Pag lahat ng na-observe daw sa physics na, kunwari, may pinaikot-ikot ka dyan, kunwari, nagpaikot ka dyan. Isa ng ikot yan kasi isang pinanggalingang ikot nun eh. Ba't yung iba pabaliktad? Sabi ba, tinamaan ng meteor. Puro ganun yung explanation nyo. Ba't nagkaroon ng buwan? Tinamaan ng meteor. Ba't nagkaroon ng Saturn yung ring? Tinamaan ng meteor.
Walang ganun explanation yan. Pero, hindi yun. Ano yun? Ayun, very good. Tsaka yung chaos within Walang nabubuong good sa isang tayo. Yan. So, hindi nabubuo within chaos ha. Pag kung yung Kami 50 lahat eh. Nabinta to. Ewan ko kung maging kamay yung kamay. yung maganda illustration dyan. Kunwari, itong tablet, Maging kamay mo ulit. anong composition ng tablet? May glass. May glass, hindi lang motherboard. Kunwari, yung mga basic glass, silicone, tsaka yung plastic, tsaka rubber. Ilagay mo yan sa isang box, lahat ang doon na. As alug-alugin mo, mabubuo ba yan ng tablet? Pasabugan. Hindi kung millions of years, kahit millions of years. Wala kang kahit billions of years, hindi nabubuo yun kasi kailangan bago ma-create yung isang bagay na komplikadong katulad nito, nag-iisip yung gumawa niyan, engineer, scientist, designer, then of course may karunungan. So kaya tayo naniniwala sa Diyos na magaling sa lahat. Kasi yun lang ang explanation eh. May nabuong something na napakaganda tapos random. Okay? Ayun, so within the solar system pa lang, ang dami na. Isa-isayin mo, kahit yung mga malalaking moon ng Jupiter, ng Saturn. Tapos meron pang moon na parang may mga scratch. Alam niyo ba yun? Ha? Mamamangha ka. Paano nangyari ito? Alam naman, midterm na naman yan. Ha? Debate. Ang ganda nga nung ano nyo ngayon. Dati wala sa amin yan. Pero, ay, gano'n pala yung mga magpapatotoo, no? So, this time yung mga magpapatotoo, yung mga ano yung, sa ano lang ha, sa topic ng science.